Okay. Happy Sabbath mga kapatid. Kamusta po ang ating isang linggo? Nilalamig? May nakapansin pa sa bulaklak kulay ng damit ko. At pasalamatan natin ang Panginoon sa nakaraang sanlinggo na tayo ay kanyang pinagpala at tayo ay kanyang muling binigyan ng pagkakataon upang sumamba sa kanyang dakilang pangalan. Tayo po muna ay manalangin. Makapangyarihan po namin Diyos, siling po namin ang banal na patnubay ng iyong mga piling anghel at ang banal na espiritu ang siya naming kaagapay at sa banal na kapangyarihan sa ilalim ng iyong mga pakpak kami ay mangangalong. Napakabuti niyo po sa amin, Ama, at ang lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat. Kalakip na rin po ang paghingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, maging lihim o hayag, upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa iyong banal na harapan sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay magtatagalog ng mga awitin sa umagang ito. Ating pumbuksan ang ating mga awit sa pagsamba sa may bilang 248, 248, ihasik ang binhi. Sing. Ihasik ang binhi ng magandang buhay, maging sa umaga o tanghali man, at ang pag-aani kapag kadumatan, kakamti ng ating pinagpaguran. Ang ating binhi ay magbubunga, aanhin nating walang pagsala. Ang ating puso ay liligaya, ang pinagpaguran kung makita na. Ihasik ang binhi at huwag katakutan, ang lamig ng ulan, init ng araw. Ani natin pagsapit ng araw, pinagpagalan. Ang ating binhi ay magbubunga, ani natin walang pagsala. Ang ating puso ay liligaya, ang pinagpaguran kung makita na. Ang binhi ni Kristo sa atin iwan, ihasik din kahit may kahirapan. Ang pagod at luha kung mga karaan, ang bungang kasunod ay katuwaan. Ang ating binhi ay magbubunga, ani nating walang pagsala. Ang ating puso ay liligaya, ang pinagpaguran kung makita na. Ibigin ang kapwa. 252. Ibigin ang kapwa ay kawanggawa, buhay ni Jesus ay ibalita. Igawad ang awat pananalita, na siya lamang ang magpapala. Akayin sa lingap ang nalilinsad, sa Diyos na may habag ng maligtas.
agapay ng kalakasang tatamuhin mo na walang hanggan. Akayin sa lingap ang nalilinsad sa Diyos na may habag ng maligtas. Sa papuri po nating awit sa may bilang 266, huwag kalilimutan. Tayo pong lahat ay tumayo. Sing. Huwag kalilimutan ang Sabado ng Diyos na sa lahat ng araw tanging namumukod sa ating kapaguran, may alin na dulot at sa kanyang liwayway may ginhawa't lugod. Magalak ang tinatanggap Sabado ng Diyos. Magalak ang tinatanggap Sabado ng Diyos. Tayo ay mangilin ang Diyos dalanginan at tuloy nating sundin ang tunay na daan. Ating alinsunurin si Jesus buong araw. Tayo'y painumin sa bukal ng buhay. Magalak ang tinatanggap Sabado ng Diyos. Magalak ang tinatanggap Sabado ng Diyos. Ang araw na ito'y atin ang gamitin sa pag-awit kay Kristo at pananalangin. Jesus ang pangako mong kami kukupit. Siyang sa buhay na ito'y tanging mahal namin. Magalak ang tinatanggap Sabado ng Diyos. Magalak ang tinatanggap Sabado ng Diyos. Magalang po tayong lumuhod sa ating opening prayer. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa umaga pong ito ng inyong banal na araw,
kami muling lumalapit sa inyong paanan. Nawa po linisin ang aming mga puso. Kami masumpungan nyo na may pagpapakumbaba. Katanggap-tanggap sa inyong harapan. Panginoong Diyos, amin pong idinadalangin ang worship sa maghapong ito. Dalangin po namin, Panginoon, manguna ang inyong banal na Espiritu. Iwanan namin ang mga kaisipan na naglalayo sa inyong harapan. Nawa matuon ang aming mga isip sa pagsamba, mga kaisipang walang hanggan. O Panginoon Diyos, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Aming dinadalangin ang mga gawain na inyo ipinagkalob sa bawat isa, mangunguna sa Sabbath School Worship. Basbasa nawa po ang bawat isa. Sa pagkakataong pong ito, Panginoon Diyos, aming inilalapit ang iglesia. Kayo po ang nakakabatid. Kayo po ang may alam sa mga nangyayari sa aming mga buhay. Personal, bilang church, amin tong inilalapit sa inyo, Panginoon. Mga pagpapalang inyong ipinagkakaloob para kayo ay maluwalhati. Panginoon Diyos, kami po ay naniniwala na ang inyong biyaya ay sapat, na ang inyong pag-ibig ay aming nadarama. Salamat po, Panginoon, sa aming tagapagligtas na si Jesus. Ang dugo ay dumaloy para kami ay magkaroon ng pag-asa. Sa umagang ito, Panginoon, bigyan kami ng malilinis na puso. Ito po ay aming hinihiling. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and a blessed Sabbath to all. Happy Sabbath po sa inyo. Ayan, tayo po ay busy ng buong linggo, no? Pero mayroon po tayong Sabbath. May Sabbath pong binigay ang ating Panginoon na para tayo po ay whole day na makipag-commune po sa Kanya at sa ating mga fellow believers po. Ayan, welcome po sa ating Sabbath School sa PUC Remnant Church. Hindi lang po yung mga nandito po sa church ngayon, kundi pati po yung mga kaibigan natin sa online po. Ayan, sa Facebook. Welcome po sa inyo. Ayan, tayong pong ngayong umaga ay mag-aaral ng salita ng Diyos, pero bago po yan ay tayo po ay marami pong magpe-fellowship po muna sa ating Sabbath School program. Ayan, ngayon pong umaga ay tayo po ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Lynn Finca at ni Brother Joelson Umbao sa piano po. At sa panalangin naman po ay si Brother June Maalihan. Ako po ang inyong lingkod, Bambi Cortez po, ang nagbibigay sa inyo ng welcome remarks at ang Sabbath School Superintendent ngayon pong umaga. At makatapos ko po ay magbibigay ng promotional talk po ang ating head elder na si Brother Johnny Oliverio. At ang musical offering po ay ibibigay sa atin ni Brother Joelson Umbao. At ang mission emphasis ay ibibigay po sa atin ni Brother Orbit Okdamia na may title po na My Grandfather's God. At kung mapapansin nyo po, no, puro elders po yung ating participant ngayon. No? So, it's a good way to start naman the new year na syempre yung mga leaders po natin ng church ang maging gabay po natin ngayon sa Sabbath School. Ayan, tas ang ating ang lesson review po ay gagawin by care groups. Pangungunahan po yun ng ating mga church elders. At sa ating closing song po mamaya ay tayo mangongolek ng ating Sabbath School offering at i-end po ng closing prayer na ating church elder. Ayan. Sino po ba dito ngayon ang mahilig manood ng news? Lalo na itong linggong to, no? Kung nababalitaan nyo po, no, medyo magulo ngayon sa bandang
sa west side ng ating mundo. Dahil ang Amerika daw ay, sabi nila, ang term nila ay in-invade daw ang Venezuela. Hindi daw po yung Valenzuela dyan. Venezuela. Kasi may nagtatanong kailan daw susunod yung Malabon tsaka Navotas eh. Ayan. So, tapos ngayon daw po ay binibili yung Greenland ng US. So nakikita po natin yung prophecy po sa Bible na nagiging talagang totoo at very nag-fulfill na siya isa-isa at saka parang nagiging patindi ng patindi siya. 'Di ba sinabi po dun sa Matthew 24 na for nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Hindi lang po yun, no? Yung kung nabalitaan nyo po yung sa Australia, meron heat wave ngayon, no? So kung meron kayong mga kaibigan at kamag-anak doon, no? So advise nyo na lang na sila to stay hydrated, tsaka keep cool lang. Ayan. At bukod doon, nagbigay din ng Panginoon na may sinabi siya na ayun, and then many will be then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. So yan po yung inaabangan, yung sa iba naman kinakatakutan nila. Pero nag-assure naman ang Panginoon na meron din dito na, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Pero may inassure po siya dito na na-overcome na po niya ang mundo, at ang nito ay God is still in control. Minention din po niya yan sa Psalm 46. Sabi dito, the nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. And sa verse 10 po, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Yun po ang natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maka-experience man tayo ng trials, ng tribulations, kasama po natin siya at hindi niya tayo pababayaan. Kung sakali mang tayo may masawi bago dumating ang Panginoon, iyon ay mayroon pa rin siyang pangako. Itutuparin pa niya yung pangako na dadalhin niya tayo sa kanya makalangit na bayan. At kumbaga i-raise up niya tayo kasama nung mga naiiwang buhay pa na naniniwala sa kanya. Iyon. At bukod doon yung inawit po natin kanina sa Singspiration, ipahayag din po natin to sa mga taong nasa paligid po natin dahil sila po, para magkaroon ng hope, dahil sila po ay very uneasy rin po sa panahon ngayon, natatakot po sila, so malaman po nila na there is hope in Jesus. At yun, at sila rin ay maliligtas kung sila po ay maniniwala sa kanila. Ayan, so naway tayo po ay mapalakas nitong message at yung ibibigay rin po na mga promotional talk at mission emphasis, pati na rin yung musical offering mamaya. So, a very warm Sabbath po sa inyo lahat and good morning po. Good morning and happy Sabbath to everyone. Sister Bambi assigned me to give the promotional talk. Unang topic niya ay binago niya. So, sabi niya, can you give goal setting for the new year? So, as I think about it, na parang in our common language, New Year resolution. No? So, naalala ko nung maliit pa kami, at sundown na New Year, nandun kami lahat. And then my mother will always, after our worship, bago kami mag-pray, my mother will always ask, ano ang mga New Year resolution nyo? So isa-isa magsasalita, hindi pwedeng di magsalita.
Kaya, well, it's a good thing to have a goal, what to do for the coming year, no? I'm sure na kayo, mayroon kanyong New Year resolution, no? It is napaganda kung mag-set ka ng goals, no? Sa ating panahon ngayon, mayroong ibang nag-goal ng financial goals, yung kailang kalusugan, I must lose weight. So, marami tayong magagawa na goals for this year. And but the most important goal natin ay ano ba ang spiritual goals natin sa taong ito. So I will talk on the spiritual goals because without God, even good plans can fail. The Bible reminds us that true success begins when we place our plans in the hands of God. Anong sabi rito sa Proverbs 16 verse 3? Commit your work to the Lord and your thoughts will be established. Sa education naman, sabi ni Sister White, success in any line demands a definite aim. So, mayroon tayong definite ano bang goals natin when it comes to our spiritual goals. I have 3 here suggestion sa ating spiritual goals. Number 1, make Christ our first priority. So number 1 talaga ang ating relasyon sa Panginoon, our relationship with Jesus Christ. The heart of all spiritual goals is a personal relationship with God. Jesus said in John 15 verse 4, anong sabi niya? Abide in me and I in you. Why did Paul sa ating lesson succeeded in spite of the bad experience? Nakulong siya, na shipwreck siya 3 times, but still, he keeps on of what Paul has been doing. No? And that is because of his relationship with Christ. In ministry of healing, sabi nito, the knowledge of God as revealed in Christ is the knowledge that all who are saved must have. So Christian life is not about habits alone, but about connection with Christ. Sabi ni Sister White. So this year, our first goal must be to walk with Jesus daily. So the people will see Jesus in our lives. And this is where the fruit of the Holy Spirit will show. Kaya ang ating relasyon sa Panginoon, mga kapatid, ay makikita talaga sa ating ginagawa. No? How we react, how we deal with others, how we serve the Lord, it always reflects our relationship with God. So, kailangan, we must walk daily with Jesus. Pangalawa, renew our commitment in God's Word and prayer. Spiritual growth cannot survive without daily devotion. Ano bang purpose why we have our quarterly? Do you miss studying your quarterly? Pag sa gabi, no? Our evening worship, we study the quarterly. At ito ang napakahalaga ng ating devotion sa salita ng Diyos. And so with our early devotion, kung hindi pa kayo nakakuha ng devotional book, subsidized yan, 100 pesos lang. So, maganda, although English naman, pero napakaganda yung author babae. At maganda yung kanyang mga illustration about relationship with Christ. So, sabi rito, spiritual growth
what David said in Psalms 116, verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Nagdagdag rin si Sister White, sabi niya, consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first work. Step to Christ, verse 70. So, our quarterly in the evening and our devotional in the morning, huwag nating kalimutan. It's always nice to start with the Lord with a devotional reading and end the day with the study of God's Word. So if we want a strong year spiritually, we must begin each day on our knees and with an open Bible. And the third one, ito is, set goals for Christ-like living and service. Spiritual goals are not only about what we know, but how we live and serve. Paul writes, be transformed by the renewing of your mind. Romans 12, verse 2. Ellen White reminds us also that true religion means more than profession. It means bringing Christ into the heart and life. So if we claim that we have a relationship with Christ, kailangan natin makita ito, no? As what Mrs. White said in Christ's Object Lesson, page 97. Let us choose to grow in patience, kindness, forgiveness, and serve others in love. So ito yung expected sa atin, mga kapatid, na ang ating panampalataya, if we want to grow, kailangan nating spiritual food through the Word of God. So in closing, as we face an unknown of a new year, God invites us to trust Him completely. Psalms 37:23 says, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ellen White added that higher than the highest human thoughts can reach is God's ideal for His children. Education, page 18. So this year, let us not merely make resolution, but spiritual commitment. Commit your plans, your time, your heart to God, and He will lead you step by step. So may the Lord will bless us as we face another months of struggle with our weaknesses and the transformation of our character with the companionship of our Lord Jesus Christ. Happy Sabbath po. Ang aking awitin po ay tungkol sa creation, sa paglikha ng Diyos sa mundo. Like the first morning, blackbird has spoken. Like the first morning. Ay, excuse me. Jake, pwede ba stop muna? Nawala yung lyrics. Hindi na na-enlarge kasi. Sorry. Hindi ko kabisado po eh. Masaya na naman si Bella dahil napahiya na naman ako. Okay po. Lagi siyang tumatawa. Ay, thank you po. Masaya siya. At least napasaya ko siya ngayon dahil mainit ang ulo kanina. Oo. Yan, tumatawa na siya. Ako, masaya ka na, Bella, ha? Po. Ayan na po. Ulitin po natin. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning,
Praise for the springing fresh from the word. Sweeter rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden so play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Happy Sabat po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, kamusta po kayo? Ang aking pong bahagi ngayong umaga ay maghatid ng mission story. Pero bago po yun, nais ko po munang bigyan kayo ng insight kung saan po itong ating kwento nanggaling. Ito po ay sa bansang New Caledonia. Alam po ba ninyo kung saan yung New Caledonia? Sino po nakapunta na ng New Caledonia? Ayan. Ito pong New Caledonia ay nasa eastern part ito ng Australia. Kaya kung makikita po natin sa mapa, hindi ko lang po na-download, ay makikita po natin, ito po ay maliit na island. Ano? Alam po natin sa Australia, maraming mga isla na kapaligid, ano? Lalo na dun sa may bahaging eastern at saka yung medyo northern part ng Australia ay may mga maliliit na island. Ito pong New Caledonia, ito po ay isang French colony. Ang nakakasako po dito ay mga taga-France. Kaya ang kanilang language po doon, marami po sa kanila nagsasalita ng French. Di po ba maganda na makapunta dyan dahil mga French-speaking ang mga tao dyan. Pero noon pong bandang 1800s, ito pong New Caledonia ay very primitive ang kanilang bansa. Yun una pong mga missionary na dumating doon ng mga around 1860 ay sila po yung mga cannibal, kumakain ng tao. Kaya yung mga crew nung unang missionary boat na dumating doon, pinatay nila at kanilang kinain. Pero wala naman pong sinabi na yung mga missionary ay kinain din. Yun lang pong mga crew. Yung mga crew. So yan po ang New Caledonia. Sila po ay, ang bansa nila ay mayaman sa nickel. Kaya sila po ay yata ang halos number 1 exporter ng nickel sa buong mundo. Or pangalawa. Pero, yun nga po, sila ay under French colony, kaya ang presidente po nila ay galing pa ng France. Yan. Okay, ang kwento po natin ngayong umaga ay kwento po ni Stanislas. Yan po, parang pagkabasa ko Satan Satan, pero Stanislas ang kanyang pangalan. Ito pong si Stanislas, siya po ay ipinanganak sa isang Kristiyanong pamilya. Marami po sila, 8 sila magkakapatid. Siya po ay pangalawa sa magkakapatid. Kaya habang siya ay lumalaki, nung bata pa lamang sila, masaya po ang kanilang tahanan. Ang kanilang mga magulang ay mga Kristiyano at talagang mayroong masayang samahan sa kanilang tahanan. Pero dumating ang araw, trahedyang nangyari. Yung kanilang ama ay namatay sa isang car accident. Kaya